Ayan, praise the Lord. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At ngayon po dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And kukunin po natin ang ating teksto mula po sa aklat ng mga awit, chapter 90, verse 10 and verse 12. Sabi po dito sa New King James Version, "The days of our lives are 70 years. And if by reason of strength they are 80 years. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Sabi po sa Tagalog, buhay namin umaabot ng 70 taong singkat, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Verse 12, "Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno." Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, Panginoon. Dalangin po namin na sa umagang ito, bigyan po kami ng karunungan, bigyan po kami ng kaunawaan sa pag-aaral namin ng iyong salita, Panginoon. Sinabi po, Panginoon, ni Moises sa Psalm chapter 90, Lord God, to teach us to number our days so we may gain a heart of wisdom. Dalangin po namin, Panginoon, na maihayag ang pangalan mo, maitaas ang pangalan po ninyo, Panginoon, ma-edify ang bawat isang ma-encourage, and that we may be able to gain wisdom and apply this wisdom, Panginoon, para po sa buhay na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Ito pong Psalm chapter 90, ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Moises. Binabasa po ninyo ang sulat ng isa sa pinakadakilang propeta sa balat ng lupa. Si Moises po ang nagsulat niyan. And ang history po nito, pag binasa po niyo buong Psalm chapter 90, ito po ay about sa Israel's affliction and God's mercy to those who will return back to God. Ang background po sa pag-iisip ni Moises dito, yung Egypt. Yung slavery po nila sa Egypt. And pagdating po dito sa verses 10 and 12, malalaman po natin yung very important topic na kung saan dito po iikot yung ating teaching today. Sabi po sa verse 10, "The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength, they are 80 years. Ilang taon na po kayo? 70, di ba? Ang sabi dito, ang buhay daw ng tao ay humahaba ng 70 taon. Kaya yung lahat ng 70 years and above, boundary na kayo. Salamat sa Panginoon, grace na ng Lord after 70 years. And ito pong 70 years and 80 years na ito, ipapaliwanag ko lang po, baka makonfuse kayo. Ito po yung lifespan during that time na sinulat ni Moises, yung book of, itong Psalm chapter 90. During that time na nasa Egypt sila, ito yung lifespan 70 hanggang 80 years. Pero ngayon po kasi dito sa US, marami po mga tao umaabot ng 90 plus. Ang lola ko po ay namatay ng 92. So, ang lifespan iba-iba. During the time ng Panginoong Jesus, ano po yung lifespan? Sino makakahula? Yung average lifespan during the time of the Lord Jesus Christ. Baka hindi ho kayo maniwala. The average lifespan during the time of the Lord Jesus Christ was 35. Kaya yung mga bata, kahit nag-teenager, basta they reach the puberty stage, pwede na mag-asawa. Kaya si Blessed Mary, ang paniniwala ng mga Bible scholars, it's either 15 or 16 years old si Blessed Mary during the time na mag-conceive siya. Kasi ang lifespan noon, 35 lang because of war at saka po sa kahirapan ng buhay. Pero ngayon po, sabi dito sa US, ang average lifespan daw po dito sa US ay 77 years. Actually, 77.5 years yata as of 2022. So yung lifespan po, yung average lifespan, depende sa ekonomiya. Depende sa nangyayari sa sanlibutan. So yung background po nito, hindi po sinabi, hindi general yan na, ang buhay pala ng tao, 70 lang, mamamatay na, tapos na. Pagka 80 pala ay bonus na lang. Hindi po. Uulitin ko po, ang lifespan ay depende sa sitwasyon natin ngayon. At ito po, ang background po nito, lifespan po ito, during the time nung sila po ay lumabas ng Egypt. During the time of Exodus.
But this is the thing po, regardless of our lifespan, lahat po tayo ay mamamatay. Hindi ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Moises sa verse 12, kaya turuan mo po kami na, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, sabi na ni Moises sa Panginoon, Lord, ituro mo sa amin na ang buhay namin ay may hangganan. Ituro mo sa amin na ang buhay namin ay may wakas. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay isa sa pinakaayaw pag-usapan ng mga tao. Death. Everybody say death. Death. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kamatayan. Kamonting na ako, Pastor Nel, mag-all black eh. Actually, ang plano ko, maglo-long sleeves ako ng black at saka black na pants eh. To present this teaching. Kaya sabi ko, baka masyadong overkill kapag nag-all black ako. Alam po ba ninyo itong topic na to ayaw pag-usapan ng mga tao? Lalo na ng mga superstitious. Bakit? Sinasabi ng mga superstitious, huwag natin pag-usapan yung kamatayan, baka may mamatay. Hindi ba? Pero alam mo ninyo, si Moises nga, ang sabi niya, nanalangin siya, Lord, turuan mo kami. Turuan mo kami na to number our days para kami ay matuto. Kaya mga kapatid, hindi ho masama na pag-usapan ang tungkol sa kamatayan. Napakahalaga ho na ito ay ihanda natin ang ating mga sarili sapagkat tayo pong lahat ay mamamatay. Pag-usapan ho natin ito o hindi, ang mga tao po ay nagkakamatayan. Kaya po itong subject matter na to ay nag-decide ko actually, yung sabi ko sa inyo, yung teaching ko na napakatagal ng pending, yung legislating morality. Hindi na matuloy-tuloy yung legislating morality kasi ito po yung inilagay ng ating Panginoon sa aking puso. Alam mo niyo kung ba't nag-umpisa itong revelation ng Panginoon ito? Noong August 19 po si Mike Lynch. Si Mike Lynch po ay isang British tech mogul. Mogul ba to? Mogul. O magnate na lang. Isang British tech magnate. Mayamang-mayaman po itong si Mike Lynch. Namatay ho siya kasama yung kanyang 18 years old na anak sa isang super yacht. Sa isang yate sa may Sicily sa Italy. Namatay po sila. Ang sabi po ng mga survivor, 3 to 5 minutes lang nawala ang lahat sa kanila. Napakabilis ang pangyayari. Parang may tornado or may bad storm, bad weather doon nangyari. Actually, may katabi silang isa pang sailor, pero walang nangyari sa kabilang barko, sa kabilang yate. Yung yate lang nila yung mubog. Napakayaman ho ng taong ito. Napakayaman. Pati yung 18 years old niyang anak. Dito sa LA, di ba? Meron sikat na tao dito, bumagsak yung helicopter. Sino mag-aakalang mamamatay agad si Kobe Bryant? Hindi ba? Yung kamatayan mo na yan ay makikita po natin kahit saan. Huwag na ho tayong lumayo. Pag-usapan ho natin ating mga pamilya. Pag-usapan ho natin mga pamilya. Baka hindi niyo ho alam, may namatay ho ang bunsong kapatid. Namatay ho yung bunsong kong kapatid, si Jerwin, noong 1992. He was 8 months old. Nung mamatay po si Jerwin, siya po ay menopausal baby po si Jerwin. Yung father ko po namatay when he was 71. Noong 2011, yung mother ko po namatay noong 2014. She was 69. Last year po, namatay po yung isang pamangkin ko in the most unimaginable way na pwede po natin isipin kung paano po siya mamatay. He was 27. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? Death is a real thing. Sino po dito hindi namatayan ng kamag-anak o ng mahal sa buhay? Lahat tayo namatayan, di ba? Nasa bakuran po natin ang kamatayan. Ang buhay po, ito yung palagi natin sila, life is full of uncertainties, pero may dalawang bagay lamang na certain sa future natin. Ano yun? Yung una, babalik muli ang ating Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Kung tayo abutan ng Panginoon, baka i-rapture tayo, hindi tayo mamamatay. Pero pag hindi pa bumalik ang ating Panginoon, yung pangalawang certain thing na mararanasan natin, tayo ay mamamatay. We will all die. It is just a matter of when and how. Ito po yung, we will all die. It is just a matter of when and how. Ang kamatayan po, hindi po niya pinipili yung edad. Hindi po niya pinipili yung panahon. Sabi ko nga po sa inyo, yung kapatid ko pong bunso, namatay po siya 8 months old. Yung childhood best friend ko po, namatay po siya when he was 12. Ang inang pinang ko po, namatay po siya when she was 92. Yung isang uncle ko po, hindi ko matandaan yung itsura niya kasi hindi ko na siya inabutang buhay. Namatay po siya in his early 40s.
na namatay siya sa cancer kasi nagtutubako po, nagsisigarilyo. So yung panahon, yung kailan tayo mamamatay, alam ko po, alam natin lahat na pwedeng dumating niya anytime. Tama. Hindi mo ba? Pero ang nakakatakot actually, the scary part is how. Yung when, walang problema sa akin eh. Yung how, nakakatakot. Yung kapitbahay namin, humingi ho ng sili, kumakain kami ng tanghalian. Humingi ng sili. Pag uwi ng bahay, na comatose, after 2 weeks patay. After 2 weeks patay. Yung isa kong tiyuhen, yung asawa nung kapatid ng father ko, yung bayaw ng father ko, tumawid ho sa expressway sa Pilipinas. Laseng, patay. Nasa gasaan. May isang worship leader sa JIL dati, kung hindi nyo alam to, sa JIL sa Arroyo. Nag-worship lead. Yung worship leader, bumagsak, patay. Sila Kuya Alex pa ang nagdala sa ospital. Kung gusto nyo si Kuya Alex, kilala niyo kasi naranasan niya. May kilala ho akong believer dito sa US. Hindi ho siya naniniwala sa COVID-19. Bigla ko nabalitaan, patay na COVID. Na COVID. Yung elementary classmate ko, yung kabakada ko dating namimisikleta, hindi na ho nagising eh. In his early 20s, binangungot, hindi na po nagising. Ay, yung mga magulang ko, namatay ho sila sa medical condition. Yung tatay ko, na-hospital pa. So, nakapaghanda kami bago siya mamatay. Yung nanay ko, nagka-diabetes emergency. So, hindi kami nakapag-prepare. Inatake ngayon, kinabukasan, patay. Hindi ho natin masasabi ang mga panahon Panginoon, mga kapatid. Kaya po sa Luke chapter 12, sa Lucas chapter 12 po, sabi dito, ito po yung mayaman, may mayaman po, talinghaga ito, sabi dito. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagara sa kanyang bukirin. Maraming pera itong mayaman na ito, ano? Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Parang yung mga tao sa TikTok, ano? Ang laki ng problema ko, hindi ko alam kung paano ko gagastusin yung pera ko. Sabi nila, ganun yung sa iyong mayaman na to. Sabi po lang sa verse 18, alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatay ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Sa verse 20 sabi doon, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Mga kapatid, hindi ho natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi ho ba? And death is a real thing. Nasa bakuran ho natin. Marami ho tayong mga mahal sa buhay na nangyari ito at marami ho mga kamag-anak tayong namatay. Another thing po, death is a great equalizer. Everybody say equalizer. Equalizer. Ayan. Kung nauutan ho kayo, huwag nyo nang bagitin. Jeremiah chapter 16 verse 6, sabi po dito, both the great and the small shall die in this land. Pag dumating po ang sakuna, pag dumating ang famine, pag dumating po ang digmaan, mayaman ka man o mahirap, mamamatay at mamamatay ka rin. When death comes, regardless of your possession o pati yung utang mo, kung magkano yung utang mo, mamamatay tayo. Regardless of our social and financial status. Meron mo ba kayong naisip o kakilalang tao na hindi namatay dahil napakayaman niya? Nabili niya yung kanyang kalusugan, nabili niya yung fountain of youth? Wala eh. Wala akong tao kahit gaano kayaman. Si Steve Jobs, bilyonaryo, 56 years old, namatay. Si Kobe Bryant, sikat na sikat, namatay. Yung mga paraon, alam mo ba niyo kaya yung mga pyramid ay ginawa? To perpetuate yung mga pangalan nila. Kasi nag-aakala sila na ayoko mamatay. Kailangan ma-perpetuate yung pangalan ko. Kaya sila gumawa ng mga pyramid para makilala at matandaan yung kanilang mga pangalan. Mga kapatid, kahit ano mo ang estado natin sa buhay, darating at darating po ang kamatayan sa atin. Amen? Another po, death is a lonely end. Everybody say, lonely. Lonely. Yan. I'm Mr. Lonely. Sabi mo dito, we will die with... Bakit siya lonely end? Because we will die with a lot of regrets to everything that we will leave behind. Mamamatay... Alam mo ba na may mga tao mamamatay na lang?
sayang naman yung mga pinagpaguran ko ng 50 taon, saan na mapupunta yung kayamanan ko? Sayang naman yung napakalaking bahay ko, sino na ang titira doon? O kaya yung iba, yung iba sasabihin, sayang naman, hindi ko nagawa yung mga dapat kong gawin. Ngayon mamamatay na ako, ngayon ko nare-realize yung mga dapat kong gawin. Ano na mangyayari sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga anak ko, sa asawa ko? Ano mangyayari sa mortgage ko? Sino magbabayad ng mortgage ko? Saan titira ang saan titira ang mga anak ko? Ang mga anak ko ba makaka-finish na makakatapos ba sila ng college? Ito yung nakakalungkot, sabi ng iba, Lord, sayang hindi ako nakapaglingkod sa iyo nung malakas pa ako. Ngayon mamamatay ka na, tsaka mo sabi, Lord, buhay mo ako, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Samantalang na napakalakas mo, hindi mo man maisip ang ating Panginoon. Alam nyo yung isang estudyante ko sa Facebook, alam ko, nakwento ko na to. Nalungkot ako, namatay yung father niya. Nasa ibang bansa siya. Namatay yung father niya. Ano na sabi niyo sa post niya? Ako ay nagsisisi, tatay. Sana nakauwi ako para nagkasundo tayo bago ka mamatay. Masyadong broken-hearted ako nung mabasa ko yung ba't mo inantay mamatay yung tatay mo bago ka mag-sorry? Alam mo rin ang kamatay, napakaraming mga pagsisisi. Napakaraming mga pagsisisi po na aanuhin po dito eh. Ano magagawa ng mamahaling ataol? Ano magagawa ng sandamakmak na bulaklak? Kung nung nabubuhay, hindi mo minahal yung magulang mo. Kung nung nabubuhay, hindi mo pinaglingkuran yung mga mahal mo sa buhay. 20 taon kayong magkaaway ng nanay mo, hindi ka manalag-isip na mag-sorry. Tapos kung kailang namatay, tsaka ka ngangawa at tsaka iiyak. Alam mo na yung kamatayan, napakarami yung ibang mga tao, mamamatay na lang, tsaka sasabihin, I will bring my death your sin. Hindi kita patatawarin kahit mamatay ako. Ay, sa mga pelikula, napakarami ganyan. Ay, hindi na sa pelikula, marami po ang mga nadidig na kwentong ganyan. Namatay at namatay, hindi po nakapagpatawan. So, ang kamatayan po is a lonely end. Balukod po ito, maiisip mo. Lalo na yung, meron akong minessage sa TikTok, meron siyang terminal illness. Kaya minessage ko, hindi pa nagre-respond back. 20 plus pa lang itong batang ito. Sabi niya, malapit na siyang mamatay. I-message ko, sinishare ko, pinapadala ko ng mga encouraging words na ganito. Sabi niya, napakaganda pa ng future ko eh. Napakadami pang mangyayari sana sa akin. Ba't ako kailangan mamatay? Sabi niya nun, alam niyo mga kapatid, it's a lonely end. A lonely, very lonely end ang ano. And also, death is a solo journey. Death is a solo journey. Sino ho dito yung gustong sumama-samahan sa buhay pagka namatay? Naalala ko po isang kwento, hindi kwento to, true to life to, na nasaksihan ko talaga to. Gamitin ko na lang pangalan ni Juan. Sabi ng asawa, namatay si Juan, sabi ng asawa, Juan, mahal na mahal kita, bakit mo iniwan? Sana isama mo na lang ako, sana isinama mo na lang ako. Sabi ko na naglilibig, o sige, pumasok ka na. Hindi, ayoko sumama. Ayaw sumama. Sino ko dito yung gustong sumama pag namatay mahal niyo sa bahay? Wala, hindi ho ba? Death is a solo journey. Death is a solo journey. Alam po niyo ang paniniwala ko, deathbed, I think, is the loneliest place on earth. Even if you are surrounded by your family members, nandun ka sa deathbed mo, tapos surrounded ka ng family members mo, tapos alam mo, ako lang yung mamamatay eh. Ako lang yung lilipat, ako lang yung matatransmit from mortality to immortality. Maiiwan ko sila lahat. Ikaw lang, mag-isa, yung lalabas doon. We will all die and we will face death alone. Huwag niyong sabihin na papaligiran ka naman sa buhay. Mag-isa ka lang na pupunta doon. Another thing, death is an empty crossing. Sabi po ng Job chapter 121, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return from there. We will all die, and we will not bring anything. Tingin mo kayo sa akin. Kahit nga yung damit na idadamit sa akin ng mga anak ko pag namatay ako, iiwan ko rin eh. Hindi ba? Hindi ba? Pag binuksan yung kataon, nandun pa rin yung damit eh. Wala tayong madadala sa kabilang buhay, maliban sa ating greatest possession. Ano po yung greatest possession natin? Yung ating mga buhay. Yung mga naipon po ninyo, yung mga families. Sabihin nyo nga sa katabi nyo,
So, yung mga mag-asawa, ito issue namin yung ano mga nakarang araw pinag-uusapan namin. Sabihin niyo sa mga katabi niyo, yung mga asawa, walang forever. Walang forever. Tingin ko kayo sa akin, bakit walang forever? Pag namatay ang spouse, nakalimutan ko yung right term. Pag namatay na po yung spouse, yung marriage contract, tapos na yun. Void na yung marriage contract. Ang sabi ng Panginoong Jesus, eto, huwag kayong magugulat. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sa kabilang buhay, wala nang pag-aasawa. Ang mga tao, kayo ay parang mga anghel, hindi na kayo mag-aasawa. Kaya mga kapatid, tingnan niyo yung mga asawa niyo. Asawa niyo na hanggang nandito lang kayo sa lupa. Wala hong forever mga kapatid. For life lang ang meron. For life lang ang meron. Kaya huwag kayong umasa at huwag niyong sasabihin, you are my life. Ikaw lang ang buhay ko. Sa'yo umiikot ang mundo ko. Huwag hong ganon. Huwag hong ganon. Kasi pag namatay ka o namatay yung asawa mo, tapos na. And another thing po, death is the end of our earthly affairs. We will all die and it will be the end of all our affairs and we will be forgotten. Naniniwala ho ba kayo? Alam niyo ba makakalimutan kayo pagdating ng panahon? Alam mo niyo si Joseph the Dreamer? Si Joseph the Dreamer sa Egypt during Exodus, ang sabi doon, dumating yung time na yung mga tao hindi na nila kilala kung sino si Joseph the Dreamer. Sikat na sikat si Joseph the Dreamer, pero nakakalimutan siya ng mga tao. Mga kapatid, kahit 10,000 yung mga taong na-influensyahan mo ngayon, kahit 20,000 yung natulungan mo mga tao, kahit 50,000 yung mga member ng church mo, darating ng time, makakalimutan ka rin. Kaya po mga kapatid, ang kamatayan, pag namatay po tayo, tapos na. That's the end of it. It's the end of our earthly existence. Lahat ng mga project natin, lahat ng mga vision natin, kahit napakalaki pa ng church na na-establish mo, pag namatay ka, wala na. Wala na, nakakalimutan at nakakalimutan ka na. Your children, your family, your friends, I know at a certain point, they will mourn. I know at a certain point, they will never let go of your memory. But time will come that they should let go of you and let go of your memory so that they can move forward and they can move on. When we die, it will be the end of our earthly existence and then we will be forgotten. Amen. Hindi ba ang lungkot pag-usapan ng kamatayan? Sino po dito nalulungkot na? Sino po dito nade-depress dahil sa mga tinuturo ko po ngayon? Bakit natin pinag-uusapan po itong mga bagay na ito? Kasi sabi po ni Moises, ang panalangin sa Panginoon, Lord, turuan mo kaming maalala namin na mamamatay kami. Turuan mo kaming maalala namin na mamamatay kami para kami ay magkaroon ng karunungan. Ipinagdasal po ni Moises yan sa ating Panginoon. So listen to this very carefully, my dear brothers and sisters. We need to understand that on a certain date in the future, that we do not know when and how, regardless of our financial or social status, regardless of our achievements and successes in life, whether you are loved or hated, whether you are surrounded by your loved ones or not, you will take this solo journey that we call death, and that it will be the end of our life here on earth. Now listen. If you are able to meditate, to consider, and to realize this, then you will have the opportunity to think, to plan, and to do what is really important in life. Knowing what is important in this life will cause you to make the right decisions and to take the necessary actions so that you can make the most out of this short life that we have. Kaya ang sabi ni Moises, Lord, para tumalino kami, para malaman natin kung ano ang aming mga gagawin. Sabihin na natin, let us say, we will all live for 80 years. Alam mo ba niyo yung 80 years ay napaka-eksing panahon? Alam mo ba niyo ang isang airport, mga 5 to 10 years gagawin? Tingnan nyo ha, isang airport, 5 to 10 years gagawin. Yung Freeway 57 nga, 5 taon na nga sa Amerika, 5 taon lang ginagawa eh. Hindi matapos-tapos. Napaka-iksi ho ng 8 years, napaka-kukunti ng kaya natin gawin ng 8 years.
Kaya po pagka yung 80 years na binigay sa atin ng Panginoon, sasayangin lamang natin, uubusin natin sa mga bagay na hindi importante, sa mga bagay na hindi mahalaga, sa mga bagay na hindi po dapat i-prioritize, masasayang po ang ating mga buhay. Mga kapatid, wag ho natin ubusin yung buhay natin sa galit. Wag ho natin ubusin yung buhay natin sa inggit. Wag ho natin ubusin yung buhay natin sa hindi pagpapatawad. Wag ho natin ubusin yung buhay natin sa pagyayabang, sa hindi pangunawa. Life is too short not to forgive. That is why as much as possible, forgive. Be reconciled. Alam mo ninyo kami ni Joan, it took us 18 years para matutunan ito. Away-bate, away-bate. Pero ngayon ho, pag nag-away kami ni Joan, maya-maya magbabati na kami. Minsan tumatagal, pero hindi namin hinahayaan na dumaan po yung mahabang panahon na hindi kami magbabate. Kasi napag-usapan namin to, sayang ang buhay. Biniin mo ilang taon na tayo magsasama, mag-aaway pa tayo palagi. Tingnan mo niyo yung mga asawa ninyo, mga kapatid. Sabihin mo ninyo, sayang ang buhay. Huwag na tayo palagi mag-aaway. Napaka-eksiho ng buhay. Build relationships more than building a big mansion. Kaya ho mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi ko pangarap na magtayo ng napakalaking church. Ang pangarap ko ho ay magtayo, mag-establish ng maraming relationships, na mag-establish ng maraming disciples, sapagkat ito ho ang mas mahalaga. Ano ho ang mas mahalaga sa amin? Kailan ho tayo maglilingkod sa Panginoon? Ang pinopoint out ko ho ngayon ka masigasig na maglingkod sa Panginoon kasi retired ka na, kasi may pension ka na. During the time na nagtatrabaho ka at wala kang pension, during the time na wala kang oras, naggawa mo bang ibigin yung mga tao? Ilang mga tao ang namatay na hindi mo nadalaw at hindi mo napakita ng pagmamahal kasi masyadong concentrated ka sa trabaho mo. Ano po yung pinupunto ko dito? Pagka inantay ho ninyo na kayo ay yumaman tsaka kayo maglilingkod sa Lord, ewan ko kung kailan yun. Sabi ni Joan, 30 years natin babayaran yung bahay. 70 years na ako pag nabayaran natin yung bahay. Ano bang maaabot ko sa buhay? Naisip ko ba ninyo yun? Pag bumili ka ng bahay ng 40 years, 30 years ang mortgage mo. 70 years old ka na bago mo babayaran yung bahay. Tsaka ka pala magbabakasyon, tsaka ka pala mag-umpisa maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon hindi 10 years from now. Ang paglilingkod sa Panginoon ay ngayon. Ang pagmamahal sa mga kapatiran ay hindi ho kapag ka may pera ka, kapag ka maluwag ka. Ang pagmamahal sa mga kapatiran ay ngayon. Parang nga po natin ating Panginoon. Praise God. Praise God. Kaya ho mga kapatid, sabi ni Moises, Lord, turuan mo kami to number our days. Para matuto kami kung ano ang yumaman ho kayo o hindi, mamamatay ho tayo Hindi ho ba? Tingin ho kayo sa akin. Yumaman kayo o hindi, pwede ka ba magmahal ng kapatid mo? Yes. Pwede ka ba mag-share ng gospel ng ating Panginoon? Yes. May trabaho ka o wala, pwede ka bang gumawa ng charitable works? Yes. Pwede ka mag-share ng word of God? Yes. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng heart of wisdom. Ito po, curious lang po ako. Sagutin ho ninyo sa inyong sarili. Theoretical ho ito na pwedeng maging reality theoretical itong question ko. If you are given until 5 p.m. today to live, kung bibigyan kayo ng Diyos ng hanggang alas 5 lang ng hapon ngayong araw na ito na mabubuhay, mamayang alas 5 mamamatay na tayo, bigyan ko kayo 1 minuto, ano yung gagawin ninyo ngayon? Ilang oras na lang? 12, 11, saktong 11, no? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God. 7 hours? Tama? 7 hours na lang. Kung alas 5 lang ngayong hapon mamamatay ka, ano yung gagawin nyo? Sige nga po, isipin nyo ninyo. Alas 5 ng hapon. Tawagan mo na yung mga tawag dito yung mga kagalit mo. Tawagan mo lahat ng mahal mo sa buhay, di ba? Tawagan mo na lahat ng mga mahal mo sa buhay. Sabihin mo, I love you. Mahal ko po kayo. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Hindi ba? Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa ako ng konting panahon na makapaglingkod sa iyo. Etc. etc. What if 11:05 mamamatay tayo? Hindi mo natin alam mga kapatid.
May pastor ako nakita, nakunan ho ng video, live, nagpipreach na matay, inatake sa buwan, patay. Hindi ho natin alam, hindi ho natin masasabi kung kailan na tayo mamamatay. Ngayon ho, ito yung sinasabi ni Moises na heart of wisdom. Huwag ho nating antayin na umabot yung alas 5 ng hapon bago natin gawin yung mga bagay na yun na inisip po ninyo kanina. Yung mga bagay na iniisip ninyong gagawin pag kayo mamamatay, pwede ho natin gawin ngayon na tayo ay malakas na. Ang opportunity po, ang pagkakataon bukas ay maybe too late. Kaya ngayon po ang dapat natin gawin ang mga bagay na ito. Hallelujah. Praise the Lord. This is not to scare you or to open yourself to any depression or something like that. Because if you know that you are living your best each day of your life, you will never have regrets. If you always love, understand, and forgive, you will never have regrets. If you dedicate to God everything that you do, you will never have regrets. If you recognize God in all the affairs of your life, you will live a happy and satisfied life regardless how long or short it is. Just remember, brothers and sisters, sa oras na dumating po yung ating kamatayan, dalangin ko po na wala tayong pagsisisihan sa buhay. Dalangin ko po na nagawa at naibigay po natin yung the best na magagawa natin sa ating Panginoon. At ito nga po yung ating dapat po ilagay sa ating mga puso at isipan. Yung conclusion po natin dito sa Matthew chapter 16, sabi po dito, Then Jesus said to His disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his souls? Brothers and sisters, when we surrendered our life to the Lord Jesus Christ, when we made the Lord Jesus Christ as our Savior, our Master, our Lord, ang buhay ho natin ito, hindi na ho natin pag-aari. Ang may-ari ho ng buhay natin ito, ang ating Panginoong Hesukristo. And those who will lose this life for His name's sake, they will find it. Ano po ibig sabihin nun? Sasabihin niyo sa akin. Napaka-ano yan, Joey, napaka-harsh. Wala na ba akong panahon para sa sarili ko? Wala na ba akong panahon para sa pamilya ko? Wala na ba akong panahon para para magpagawa ako ng bahay? Wala na ba akong panahon para mangarap, para bumili ng kotse? Lahat ba puro tungkol sa Diyos? Kasi sabi dito, let him deny, kung gusto mo maging disipulo ni Jesus, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ito ho kasi, mali ho kasi pagkaunawa natin, kaya ho tayo nagre-reklamo. Mali yung pagkaunawa natin kaya tayo nagrereklamo. Marami ho kasing tao ang pagkaunawa ng paglilingkod sa Diyos, iiwan mo yung trabaho mo, hindi ka na bibili ng bahay, hindi ka na maghahanap buhay, mag-full time ka na lang, magmumongha ka, magmumonghe. Na wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi mag-pray, wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi mag-share, wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi mag-praise and worship, wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi mag-preach and mag-preach and mag-preach. Tandaan ho ninyo mga kapatid, we serve God in everything that we do. Amen. Amen? In everything that we do. Natandaan po niyo yung tinuro ko sa inyo natin, life ministry. Yung life ministry. Life ministry is our personal service to God in everything that we do. Kung ikaw ay nagtatrabaho, i-dedicate mo yung trabaho mo sa ating Panginoon, ginagawa mo yun for the glory of God, you are serving the Lord. Kung ikaw isang nurse, hindi ka nakaka-attend ng Bible study, isa kang nurse, hindi ka nakaka-attend ng worship practice, pero ginagawa mo yung trabaho mo as a nurse, na paglilingkod mo sa Panginoon, yung paglilingkod sa mga tao, you are serving the Lord through your life ministry. Mga kapatid, ang pagsaserve sa Lord ay on a personal level in everything that we do. Kaya ho yung mga tao nagre-reklamo dito, kasi ang unawa nila, ang paglilingkod sa Diyos, nakakonfine sa four corners of this church. Hindi ho. True service is when you get out of that door. Kaya ho tayo narito para ho tayo magpalakasan, para ho tayo mag-fellowship, para sama-sama lang ho tayo sumamba sa ating Panginoon. Hindi ho ito ang paglilingkod sa Diyos. Ito ho yung preparation ng paglilingkod sa Diyos. Ang totoong paglilingkod sa Diyos, pag lumabas ka sa pintuang yan at glorify mo ang Lord, i-dedicate mo sa Lord ang lahat ng iyong ginagawa. Huwag ho nating antayin yung bukas
tsaka natin i-dedicate sa Lord ang lahat ng ating ginagawa, gawin ho natin ngayon. Amen? Actually, idinagdag ko lang po itong last na to kanina dahil may oras pa ako. Sabi ko, kung may time pa ako, may 2 minutes pa ako. Sabi po ng 1 Corinthians 15:55-57, "Oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Mga kapatid, mamamatay ho tayo lahat. Pero si Jesus Christ namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mabuhay na maguli. Amen? Kung hindi nabuhay na maguli si Jesus Christ, hindi mabubuhay maguli ang lahat ng mga taong namatay according to 1 Corinthians chapter 15. But because Jesus Christ resurrected from the dead, even if we die, we know and we believe that we will rise up again and enjoy the presence of God. Kaya mga kapatid, yung lahat ng ginagawa natin na dito, i-prepare natin yun para sa ating eternal life. Amen? Tayo po lahat ay manalangin.